Hi everyone! Si Abner Tulagan uli para sa Abot Kamay na Pangarap, episode 310 reaction video natin. So, alam na natin kung ano ang nangyari ng nakaraang episode, di ba? Pagkatapos malaman ni Moira na si Annalyn ang barena ng ulo niya, nagligtas sa buhay niya, nagwala ito. Tinangkang saksakin si Annalyn at pinagbantaan pang ididemanda, ipapakulong. So, sinugod ni Lynette ang mortal niyang kaaway at pinagbabato ng gulay. Ito yung tinangkang saksakin ng hawak na ballpen si Doc Annalyn. So, ayaw paawat ni Moira kahit na inaaway na ni Zoe, yung anak niya. Very emotional. So, ito na tayo sa... At hindi lang yun. Sinaktan mo pa ang anak ko. I did what I did because I can. Batarayan ng mga Aalis nanay. ka na. Lili, tama na. Dahil gusto ko. Ito na, resume na Magsama kayo ng tayo. bulok na prutas na yan. Bulok na prutas. Tumusap sa show natin, daming confrontation. Pareho kayong inuungod sa loob. Lili, tama na. Lili. Bitawan mo nga ako. Sandali lang, baka matamaan yung sugat sa ulo ng Ay, di tamaan siya. Ay, Total, hindi naman niya gusto yung ginawa ng anak ko, hindi ba? Eh, di balik na lang natin siya sa dati, nung nanghihinangalo pa siya. kakabulol-bulol na si nangihilango si binato pa ulit. Galing lang nakuha sa acting yung slight na bakal. Subukan mo ulit saktan ng anak ko. Hindi lang yan ang aabutin mo. O eto, prutas para sa'yo. Kainin mo na bago pa to sumabog. May bomba yan. Ay, ganda. Thank you. Laking bako lang. Are you okay? Mom, it was unbelievable. Alam mo, parang nag-upgrade yung pagiging mean niya nung nagka-cranial pressure siya. Nag-upgrade. Pati yung anak ina-acknowledge yung pagka-demonya ng nanay. Sana siya nalang hindi nakakalakad para hindi na siya pagawa ng sasakit. Ang daming bad wish ng anak sa nanay. Sana hindi nakakalakad. Ganun kasama si Moira. Ouch. Sorry, that was insensitive. It's okay. I totally understand. Dapat nga siguro sanay na ako sa bagong buhay ko na hindi muna ako makakalakad. With my condition, I don't think I can practice being a doctor. Sino pa namang pasyente yung Pwede respeto pa rin sa tulad ko? Mas mukha pa nga akong patient. Luke, for the meantime lang naman yan eh. Oo nga. Your job as a doctor, as long as you still have the knowledge ng pagiging doktor, di ba? Tama. Sino-nurse niya nga doktor, di ba? Oo. Merong injury din siya sa legs niya. Sa leg niya. You just have to undergo physical therapy. Ganda itong I know palabas you na to. will overcome this situation. Talaga. Pinapakita talaga yung buhay ng mga doktor. Nare-reflect nila yung mga angst ng mga nasa medical profession. So, it's very commendable. I know it's not gonna be easy, pero mag-give up ka ba sa mga bagay na mahal mo? Yung mga bagay na nakapasaya sa'yo? Diba hindi?
Ang cute. Yay! Mga tinginan ninyo Parang kahit off cam If you want, I will be here for you. Anything that you need, anything that you want, always be here. Okay? In fairness, nakakakilig yung nila. Thank you. Thank you. You've always been there for me. Yay! Of course, anything for you. Always be here. Okay na. Sweet na kayo. Nice. Pagod na ako. Umuwi na tayo. Wait, Marshall. Joey, in fairness, ang daming dalang Oh, pasensya na ha. Alis kasi ako Importante. Pagdadalan kasi ako ng mga food na to Ganun po ba? Bait-baitan na talaga tong doktora na tong dating Impacta. Kuno yan. May masama talaga siyang balak at siyang Susan. So, paano? Just Ingat kayo ha. Pasensya na, nagmamadali ako Sige, bye! May sundan natin. Kailangan natin siyang pigilan. Bili! Dr. Carlos, good morning po. Wala pa ba si Lynette? Wala pa po siya May mga dadaanan daw po siyang importante. Sige. Hintayin ko lang Ako, siya. baka dinala pa dyan yung bouquet of red roses. Galing kay RJ. Ay, naku, yan Naku. Gumagawa ng dahilan para magselo si Carlos Si RJ to. Natanggap mo ba yung pinadala kong roses? Padala ka ng roses kay Lynette? Talaga? Akin lahat itong mga pagkain na ito? Aling Susan, this is just my way of saying thank you po for what you did to me. I owe you my life, Aling Susan. Ikaw naman, hindi mo naman kailangan gawin ito. Grabe naman. Sana all. Sobra. At least marunong tumanaw ng utang na loob to. Yung kumari niyang si Moira, walang hiya talaga yun. Sweet niyo naman po, Aling Susan. Talaga po, hindi po kayo humingi ng kaplit sa pagtulong na ginawa ko sa inyo. Pagtulong na ginawa ko sa inyo. Humihingi ako ng kapalit, kaya nga lamang, sana pinera mo na lang. Mas kailangan ko nun Di ba itong dami-daming pagkain, Char! Char lang, Char! Susan, sige po, kain na po kayo. Kain na ko po kayo na pala. Ay! Nurse Vico, halika dali. Hindi ko tatanggihan yan, Chang. Libre Fudash! Fudash. Halika na. Ito na lang. Sarap naman, nagkakagutom. Kain na tayo. Alaga na! Ayun naman, chismosa. Wag na lasunin ka ni Doc Joy! May laso niya sa Yes po! Lagot kayo. May laso niya! Lason? Bakit ko naman lalasonin ng taong nag-save ng buhay ko ng lindol? Ano itong dalawang nurses na ito? Sinip ka na, Susan. Oo. Kaya ko nga siya binigyan ng pagkain Yan ang pasasalamat ko. Oo. Si Carlos ba to? In fairness, tawan-tawa ako sa eksena yun. Oo, si Carlos to. Wala pa si Lynette dito Pero bakit ka nagpadala ng bulaklak? Pare, huwag mo sana masamain ha. Pero walang ibig sabihin nun. Gusto ko lang magpasalamat sa kanya.
Alam mo pare, okay lang eh. Kahit ano ipadala mo kay Lynette. Pero sana, wag lang red roses. Kasi hindi magandang tignan. Pasensya ka na. Yun lang kasi available sa binilhan ko eh. Seryosohan na prangkahan to. Tama yan. Wala nang tumpik-tumpik. Eh paano kung nalaman ni Moira? Si Lynette ang pagbubuntunan niya. Alam mo pare, walang kao sa akin eh. Kung maging magkaibigan kayo ni Lynette. Pero sana, alam natin yung boundaries natin. Tama. At sana, respetuhin natin yung mga karelasyon natin. I understand. Pasensya ka na. Ang galing naman ni Carlos. Pero pare, wala akong nakikitang red roses dito sa office ni Lynette. Talaga ba? Maraming salamat. Pasensya na ulit. Ganda nitong ano na to, plot na to. Carlos, Good morning. ano ginagawa mo dito? Gusto lang kitang i-update kasi nakuusap ko si Attorney Hermosa. At ang sabi niya, wala daw bigat ang kaso kung sakaling ituloy ni Moira na sampahan si Annalyn. Unang-una, walang sapat na ebidensya. Pangalawa, walang intent to kill si Annalyn. And lastly, nailigtas ni Annalyn si Moira. Kaya wala siyang grounds, kaya madaling ibasura ang kaso. Si Lynette ang maidedemanda. Kapal talaga ng mukha ni Moira. Tinulungan na nga siya ni Annalyn, tapos yun pang gusto niyang gawin sa anak ko. Sabagay, ano pa bang aasahan natin doon sa babaeng niya? Oo nga. Oo naman, expect mo na kasi Kahit anong mangyari, hindi natin uurungan si Moira kung anong pinaplano niya kay Annalyn. Wow. Sige, muna na ako. Nagtatanong yung isip niya nasa yung red roses. Lynette, meron pa palang isang tumawag. Sino? Yung bagong supplier ng mga gamit dito sa ospital. Ang sabi nila, mag-schedule ka raw ng meeting para makita mo mga bagong gamit. At tatawagan ka raw nila. O sige, antayin ko na lang yung tawag nila ulit. Okay, sige. Maraming salamat. Hindi sinabi. Isa pa. Ba't niya sinabi? Ba't niya tinatago yung tawag ni RJ? Pero ang ganda nung tanungan. Ang ganda ng tingin. Ganda ng script. Sakto pala yung dating na. Halika na, dali, kumain na tayo. Yan na nga. Yan nga ang sinasabi ko. Tinatakot nyo ako eh. Masarap. Alam mo ikaw, buti ka pa marunong ka mag-thank you. Susumbong si Moira. Mga itsura. Intrigeran pala ka. Kasi si Ma'am Moira, ayaw niyang tanggapin na sinave siya ni Annalyn. Sabi ko nga, kung ayaw niya magpasalamat, edi tumahimik na lang siya. Alam niyo ba, plano pa niyang idemanda ngayon si Annalyn. Oo. Talaga si Ma'am Moira. Tigas ng mukha, ang sama ng ugali. Sige, kuda kayo. Na. Si Belba nga. Anong ginagawa niya dito sa Eastridge? Susan, siya yung pasyente ni Dr. Enriquez kanina. Tapos nagko-complain yan kasi masakit yung ulo. Bali si Manilyn yung parang magkakaroon ng subplot or mini story, no? Ganun ang drama niya. Parang guest role. Dapat niya ipapa-CT scan niya ni Doc. Kaso, tumatanggi. Sabi, wala daw siyang pera. Kilala niyo pa pala siya? Ang Susan? Hindi! Hindi masyado. Kapit-bahay ko yan dati doon sa dati kong bahay. Pero di kami closed.
to. Alam ko lamang, kawawa yan. May kwento na. Eto ha. Yaan dati may asawa. Seaman. Kaya lang, hiniwalayan siya. Nang iniwan siya, kinuha pa yung anak nila. Ay, kawawa naman. Ang saklap talaga. Kawawang kawawa. Diba? Ganda ng story. Drama. Pero hindi ko yan alam. Hindi ako confirm. Hindi ako sure dyan. Melba! Melbs! Mukhang damang actingan dito ni Manilyn Kaya naman yan. Galing siyang artista. Halika, kain tayo. Ang daming fudash. Emotional siya. Kain na lang tayo. More for us. Ay, ang sarap yan. Imumukbang ko yan. Naku, sa mumuntot pa talaga. RJ, ano ginagawa mo dito? Okay ka na ba? Okay na ako, Lynette. Last week pa ako na-discharge. Gusto ko sana i-surprise si Annalyn. Sige, i-text ko na lang si Annalyn, sabihin ko na nandito ka. Lynette, natanggap mo ba yung flowers na pinadala ko? Pinamigay na kay Lola Susan. Yung flowers na yun, kung ano na nangyari. Gulo. Ganda ng script. Oo. Maraming salamat You're welcome. Mabuti naman. Yung pinadala mong bulaklak, pinalagay ko kay Chang Susan sa altar doon sa lobby. Sa altar? Oo. Mas bagay kasi siya doon para at least yung mga taong nagdadasal, makita nila yung bulaklak na binigay mo. May disappointment. Lynette, baka gusto mo mag-lunch? Ayan tayo Sa cafeteria, my treat. RJ, bakit mo to ginagawa? Diba, kaya ka nagpunta dito para kay Annalyn. Gusto lang naman kita makasama mag-lunch. Pati ba yun? Hindi pwede? Tayo. Alam ba ni Moira na nandito ka? Hindi. Hindi naman niya kailangan malaman Tama, di ba? Dini-divorce na nga niya. Alam mo, RJ, mabuti pa. Umalis ka na. Sabihin ko na lang kay Annalyn na pumunta ka dito. Lynette, bakit mo ba ako pinapalis? Kasi nga, umiiwas nga, may jowa na siya RJ, dahil ayoko nagsisinungaling ka sa asawa mo. Look, Moira is fine. And besides, I need a breather from her. Ang laki ng pagkukulang ko kay Annalyn. At gusto ko lang bumawi. Pero hindi sa ganitong paraan. RJ, ayoko ng gulo. Please. Gulo lang to Hindi magkakagulo. Ginagawa ko lang to para kay Annalyn. Di ba pwede yun? Oo nga naman. Kung kay Annalyn nga talaga, kaso mukhang hindi naman kay Annalyn lang. Teka muna. Tawagan ko muna si Annalyn. Tawagan ko muna si Annalyn Sabihin ko na nandito ka, nag-iintay ka. Wag na, Lynette.
Okay lang, hindi naman ako mamadali. Wala ka bang ibang gagawin? Wala naman. Nireserve ko talaga tong araw na to para kay Annalyn. Si Annalyn ba talaga? Naku, talaga naman, Dok. Kailangan kang gawin. Utusan mo na lang ako. Ako na gagawa. Naku, wag na. Bakit ko naman gagawin yun? Tsaka, lahat naman dito, kayang-kaya kong gawin. Talaga? Hindi naman lahat kaya mo gawin din, Ned. Naalala mo yung lindol? Nung nasugatan ako, nataranta ka. Hindi mo nga alam kung anong gagawin. Kung makapagsalita ka, no, parang may nagawa ka nun. Ikaw nga nakalimutan mo lahat ng alam mo sa pagiging doktor. RJ, sorry. Ganda talaga ng galing talaga ng writers ng Abot Kami ng Pangarap. Impressed much. Okay lang. Totoo naman Pero nagtitraining ulit ako ng basic life support. Baka ikaw, gusto mo rin matutunan. Naku! Pwede ko yung turuan. Hindi na. Wala kasi akong oras para dyan. Masyado akong busy sa trabaho ko dito. Pero, alam mo, importante yan kasi pag nagka-emergency ulit, at least may alam ka. Ganyan tayo, Dok daming para-paraan Paano kung lumindol ulit? At least ngayon, alam mo na kung anong gagawin. Ano ka ba, RJ? Ba't ka nagsasalita ng ganyan? Hindi nalilindol. Pero, sige na nga, turuan mo na ako. Paano ba yun? Naku! Oh, sino ba to? Si Doc Lyndon ba to? Di ba, nag-file na siya ng sick leave para magpa-rehab? O nagmo-moment pa muna bago umalis? Ito yung yung girlfriend niya itong namatay, yung ate ni Miko. Para ako nabunutan ng tinik nung pinatawad ako ni Miko. Pero parang hindi ko pa nakikita si Annalyn I'm ready to move on. Alam ko na matagal mo nang gusto maging maayos yung buhay ko. Sorry dahil nabigo kita. Hindi ko na masira yung buhay ko. Hindi na lang nakilala ko si Dr. Santos. Oh my goodness! Si Annalyn talaga. Si Dr. Santos. Ang mga dahilan para magising ako sa pagkakalungan ko sa morphine. Nalulong siya sa morphine. Realize niya rin sa akin na hindi ko dapat sisihin yung sarili ko sa mga nangyari sa'yo.
At siya ang dahilan para buhay ako. Mabagong buhay na siya. Dahil kay Annalyn. Nung gumuho yun, sabi ko sa'yo, I was ready. Ready na ako sumama sa'yo. Pero sabi mo, may kailangan akong tulungan. Sarili. It was Annalyn. Oh. Kaya nung binalikan ko si Annalyn, niligtas ko siya. That was the best decision that I made. At tutulungan ko siya. Thanks to Dr. Annalyn. Utang ko sa kanya yung buhay ko. Naririnig ba ni Annalyn? Ganda. Ganito. Naku, itong dalawa na to talaga. Over the weekend. Tapos ilagay mo dun sa chest. Maganda tong eksenang to. Then, you start. Kailangan straight yung arms mo, ha? And then you start Tinuturuan doing niya yung impressions. audience na naman ng life-saving tips. Ganda. Ganda. Simple. Pero useful. Strong hand. Lalagay ko yung strong hand ko sa weak hand. Yes. Tapos straight lang yung arms. Straight yung arms. Straight yung arms. So, hindi sa shoulder, sa arms. Straight yung arms mo. Tapos, yun yung make sure. Push na. Ay, ganun. Yun. Bilis mo matuto. Mabilis ba? Let's just uulitin. 30. 30 times. Uulitin. 30. 30 times hanggang dumating yung boyfriend mo. 30 na ganito. Yeah, 2 inches deep. Lagot. Pag hindi pa siya na buhay in 30 pumps, you do it again. So hanggang sa magkaroon na siya ng Zoe, dahil hindi sinasagot yung mga tawag ko. Tumawag siya sa akin. Hindi siya muna uuwi. She's going out with her friends. Friends? Sinong friends? Sigurado ka bang okay lang na nandito ako? Kasi baka magalit yung mami mo eh. Yung last time kasi na nakita kami, medyo naaway ko siya. Mas makakabuti para sa ating lahat na hindi na lang kami maging magkaibigan dalawa ni RJ. Yung problema mo, kaya kita tulungan. Natutulungan mo ako. I'm so glad na finally lumabas ka na sa lunggamo, Obeng. At mabuti naman na nakita mo na ang totoong ugali ng asawa mo. Hindi mo ba nakikita? Nasisira tayo at nagkakawatak-watak ng dahil sa bastardang yan! Mami, enough! Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng security. Ikakakaladkad mo ako sa sarili kong ospital. This is Dad's hospital. Nandito ka lang dahil sa SPA. This is not yours. So, back off. Oh my goodness, ang ganda ng eksena. So, yan ang ating episode for the week at ang aabangan natin for today at ang aabangan natin episode tomorrow. Exciting. So again, this is Abner, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. It's Panorth TV. Hindi South, hindi West, at lalong hindi East. It's Panorth TV. Bye!